So hello po mga kalingap, ngayon po ay ito po ay tungkol sa hindi natin pagsama sa part 15 po. Hindi po tayo nakasama doon dahil nga po na nagkasakit po tayo, and nakakalungkot po. Syempre madami pong nag-abang po sa inyo na sa amin po ni Medit para sa part 15 po, kaya sorry po sa mga naghanap po sa akin doon. So napanood nyo naman po siguro yung part 15 sa channel po ni Kalinga Prab. At ayun nga, at nabisita nila ulit si Medit. At yun, lungkot nga po kayo na wala nga po, hindi kami nagtagpo. Dahil ito po ang dahilan kaya hindi po tayo nakasama. Dahil unang-una po nagkaroon po tayo ng yun nga po, ng pigsa. First time ko po magkaroon nun sa buong buhay ko. At ayun, pero kinagabihan po kasi nun bago sila pumunta ng Naga, nag-message po kay Kalinga Prab na susubukan ko kung pagising ko is kayanin na po, kakayanin ko, sasama tayo. Kaso yun nga, pagising ko mas bumigat ang ating pakiramdam, mas masama na medyo nagkalagnat din po tayo. And then nadagdagan nga po ng ng isa pang sakit na namaga ang ating kaliwang kamay. Ayan po, medyo malaki nga po ngayon yung maga. Kaliwete pa naman po tayo, kaya mas nahihirapan po ang kumilos. At ngayon po, nakapag-check up naman na po tayo. Ngayon na po tayo naka-check up kasi ngayon lang po natin kinayang lumabas. Kaya ayun naman po, ang resulta naman po na lumabas at binigyan tayo ng mga prescription ng doktor para sa gamot po na iinumin natin para dito sa pamamaga. Mga pain reliever po dahil masakit po talaga siya. Konting galaw lang, di po natin ma-open close. Talagang kailangan din ingatan po dahil baka lalong mamaga. So ngayon, nabigyan tayo ng antibiotics po at syempre sa pamamaga. Kaya sana hopefully mga sumunod na araw ay unti-unti na pong gumaling. And yun ngayon sa pigsa natin, di ko po din alam kung saan nakuha. Pag po kasi ito, pag uwi namin galing Palawan, parang doon ko na naramdaman na medyo masakit yung likod ko. Di ko rin kasi alam kung akala ko noong una parang may tigyawat lang yata or something na kinakapak ko kasi hindi ko naman po makita hanggang sa habang tumatagal sumasakit sobra. Kaya ayun, napag-isip-isip ko baka pigsa nga po. Buti nga po hindi naman po siya sa bandang sa bandang baba, kasi lower back lang po ito, parang bandang bewang. Dahil kung sa po ito bandang baba, mahirap po yun na umupo, talagang masakit po yun lalo na pag nakahiga. Ngayon nga po yung sa likod ko, noong mga unang araw talagang sobrang sakit niya. Kahit na pag nakasandal lang po or madikitan, ang sakit na kagad, ang hirap din pong bumangon. Talagang masakit po Ganun pala ang feeling pag nagkaroon ka ng ganun. Sumabay pa po yung kamay natin, talagang mas nahirapan, nagdoble po yung nararamdaman natin. Pero naman, kayang-kaya naman po. And ayun gumaling naman, gumanda yung pakiramdam natin, kaya nag-check up po tayo kanina. At ito, yung resulta naman po ang doktor sa atin. Kaso yun nga, sa findings ng doktor, nagpa-laboratory din tayo at x-ray para malaman kung may fracture ba yung ating kamay, kung saan ba natin ito nakuha. Tapos nagpa-lab test din tayo, baka kasi sa dugo or uric acid daw po. Nakakatakot naman po kung uric acid kasi baka bumalik-balik din to pag tagal dahil nakukuha daw sa mga kinakain tulad ng mga laman loob, mga seafoods. Yun po yung sabi ng doktor na pwedeng maging sanhi ng pagmamaga, kasi hindi naman po tayo nadapa or nabalian, o hindi naman din po sa pag-gym, hindi naman natin nakuha to doon kasi hindi naman tayo nagkamali ng pagbuhat. Kaya iniisip ko rin po kung paano to nakuha, kasi po ito kinagabihan pa lang po, parang unti-unti ko nararamdaman na sumasakit po siya hanggang sa tumagal po, hindi ko na magalaw, hindi na po masakit na po, kahit nga itaas lang po ng konti, talagang ramdam mo yung sakit. And then hanggang sa kinabukasan nga, yung pagpunta na ng Naga, hindi na talaga kaya. Kaya sorry po sa mga nag-abang sa amin ni Medit na magkita ulit, sa mga nagantay po ng napakatagal, halos isang linggo rin po mahigit na di po kami
nakapag-vlog. Marami pong nag-abang. Kaya pasensya na po kung sa part 15 ay hindi nyo po kami nakita. Ayan yan, kay Medit, pasensya na rin na hindi po siya napuntahan. Pero alam ko naman na maintindihan ni Medit yun. At yun, napakaganda po ng mga kasagutan ni Medit sa mga tanong ni Kalinga Prab sa Kalamansi Challenge. Grabe, nakakatawa po. Kaya at least kahit pa paano po ay napasaya po kayo na wala po yung yung inip nyo sa aming love team ni Medit. So, ito mga Kalinga pa ay kanina talagang pinilit natin magpa-check up para makainom na tayo ng gamot. Kasi baka kung patagalin ko pa, lalong lumala or hindi siya gumaling, baka mas may infect ang ating kamay at pati yung pigsa sa loob. Ayan, buti na lang po nung na-check ng doktor ay na daw, okay na yung sugat natin sa likod. Kailangan na lang pagalingin. Ayan yun, nagtitake tayo ng ng antibiotic para matuluyan na pong gumaling. Lumabas na po yung mga dumi na mga na-infect sa loob ng katawan natin. Ito po yung mga gamot natin. Marami po tayong mga kailangan inumin dito. Meron po tayong cefuroxime o kung ano man ang basa dito. Ito po yung antibiotic na iti-take natin every 12 hours. So, continuous po yan hanggang maubos po ito. Ito naman, ibuprofen medical para sa pamamaga at mawala din yung sakit, mawala din yung maga niya para gumaling na. Pero sabi ng doktor, kung sakaling hindi man gumaling kahit maubos na yung pag-inom natin ng gamot, ay bumalik tayo sa kanya. Pero sana naman huwag naman na umabot sa ganun dahil nakakatakot naman po. Isa po sa mga kinakatakutan ko yung magpa-check up na malaman natin kung meron na pala tayo mga sakit na hindi natin alam. Kaya nakakatakot din. Buti na lang, wala. Buti na lang po dahil sa base po sa resulta ng ating lab, hindi naman po siya uric acid. Normal naman po lahat. And sa x-ray, wala pong fracture dahil hindi po siya talaga bale, hindi ko rin talaga alam saan po ito nakuha. Hindi naman po siya kagat ng mga insects. Wala naman din po, or baka daw kasi may sugat na napasukan kaya namaga, na nagkaroon ng infection sa loob. Dito po yung part kasi na masakit talaga yung sa gitna. Pero ito, at least may gamot na po tayo at gagaling na tayo. Grabe, salamat po sa nagbigay po na pagkain na nalaman niya na meron nga tayong sakit. Nagbigay po agad siya ng nagpadala po ng pagkain. Hindi po siya taga dito sa diet, pero ayun, sa kanyang pagmamahal sa atin, padala siya. Grabe, nagpa-deliver po. Thank you so much po sa iyo, sa anonymous na po na nagbigay na ito. Nagbigay po siya ng Greenwich. Grabe, grabe niya pong binigay sa atin, no? Akala niya po kasi nandito si Kuya Jomar, kaya para sa amin dalawa sana to. Kaso ako lang po ang nandito dahil umuwi po ng Naga si Kuya Jomar kasamang kanyang pamilya po.